pangatlo, praise Him when sanity returns. Kaibigan, alam mo bang may kakaibang kapayapaan kapag muling bumabalik ang katinuan ng puso at isip mo? Hindi lang ito tungkol sa mental clarity, kundi tungkol ito sa spiritual awakening. Yung realization na, Lord, Ikaw pala lahat ng hari at hindi ako. Ibang klaseng realization ito dahil dito ka magkakaroon ng bagong buhay at direksyon. Noon, walang direksyon ng buhay ko. Ang alam ko lang, ako ang hari ng buhay ko. Gagawin ko ang gusto kong pambababae kahit maraming taong masaktan. Tutuparin ko ang pangarap kong yumaman kahit magnakaw ako. Pero alam mo, hindi naman ako masaya. Naging magulo lang ang buhay ko kahit pa parang nagagawa ko ang gusto ko. Buti na lang pinalaya ako ng Diyos nung nakilala ko siya. Narealize ko na ang Diyos na pinakamarunong sa lahat ay willing pala akong gabayan upang hindi na ako magkamali pa sa buhay ko. Pinarealize niya sa akin na kaya ako napapahamak. Kasi akala ko, alam ko na lahat ng bagay. Kasi akala ko, matalino ako. Akala ko, madiskarte ako. Pero mali pala. At nung pinalaya niya ako, ba't ko sinabing pinalaya niya ako? Kasi nagkaroon ako ng freedom na humindi na dun sa masama kong ugali. At nung pinalaya niya ako, saka lang ako nagkaroon ng freedom na gawin ang tama sa aking buhay. Yan mismo, yun nangyari kay Nebuchadnezzar. Sabi sa Daniel 4:34, at sa katapusan ng panahong iyon, akong si Nebuchadnezzar ay nagtaas ng aking paningin sa langit at ang aking katinuan ay nanumbalik sa akin. Aking pinuri ang kataas-taasan at aking pinuri at pinarangalan siya na nabubuhay magpakailanman, sapagkat ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggang kapangyarihan at ang kanyang kaharian ay nananatili sa salin lahi. Alam mo kaibigan, kapag kinilala mong siya ang Diyos at ikaw ay hindi, natural na lalabas sa puso mo ang papuri sa Kanya. Ang reason kaya hindi natin pinapahalagahan ng pagsamba in public at pagsamba ng personal sa Kanya na kayong dalawa lang na magpupuri ka sa presensya niya at magpapasalamat, ay marahil hindi mo siya kinikilala na Diyos. Maaaring alam mo lang na Diyos siya dito. Kasi kung kilala mo siya bilang personal mong Diyos, magbabago ang desires mo. Magbabago ang priorities mo. Hindi mo maiiwasan na itaas siya sa buhay mo. Kung dati gustong-gusto mong itaas ang sarili mo, gusto mo laging mapansin, gusto mo laging mapapurihan at mabigyan ng credit, suddenly isipin mo na basura pala itong mga paghahangad ko ng pagtataas sa sarili ko. Wala naman palang kwenta kay ma-recognize ako o hindi. Wala naman palang kwenta kay mapatunayan ko na tama ako o hindi. Wala palang kwenta kay mapatunayan ko na magaling ako o hindi. Walang sense ang lahat ng ito kung hindi naman ang Diyos ang naitataas sa buhay ko. Kaibigan, ang pagpupuri sa Diyos, hindi lang sa labi, kundi sa puso. Ito yung posture ng puso na iniisip mo na ang Diyos kailangan sa lahat ng ginagawa mo ay mapapurihan. Sinusuri mo lahat ng ginagawa mo. Lord, itong gagawin ko ba ay magbibigay sa iyo ng karangalan? Halimbawa, kapag nasa opisina ka at may kasamaan ka nag-aalok ng shortcut para makalusot sa report o dagdag kita, anong gagawin mo? Pupunta ka ba sa madaling paraan pero mali? O pipiliin mo magtiwala sa Diyos kahit mas mahirap pero tama? Yan ang totoong pagpupuri. Hindi lang kanta sa linggo, kundi pagsunod sa araw ng Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, araw-araw. O kaya kapag may nagawa sa'yo na masakit, baka tinrato ka ng mali, siniraan ka sa trabaho o sinaktan ka ng mahal mo sa buhay. Natural sa atin ang gumante, hindi ba? Pero kapag pinili mong patawarin, dahil alam mong pinatawad ka rin ng Diyos, yan ay pagsamba. Kasi sa sandaling yon, hindi pride ang nasunod sa iyo, kundi yung kalooban ng hari. Pag ginawa mo yon, sinasamba mo siya. Pinupuri mo siya. Hindi lang linggo, kundi sa buhay mo. O isipin mo naman, kapag may dumating na blessing, na promote ka, nakabenta ka, gumaling ka sa sakit, madali tayo magsabi, thank you Lord. Pero minsan nakakalimutan nating ihandog ang tagumpay pabalik sa Kanya. Last 2 weeks ago, nagsimula kami ng aming bakery
By God's grace, binigyan kami ni Lord ng isang maliit na negosyo na bakery. Sabi ko, Lord, itong blessing na ito, ibabalik ko sa iyo. Nagbigay kami ng aming offering dahil sabi ko, yung aming kinita, hindi naman ito galing sa amin. Sa iyo ito, Lord. So, binigay namin yung first fruit namin sa Kanya. Ang ibig sabihin nun, ina-acknowledge namin na siya ang nagbigay ng kalakasan sa amin. Siya ang nagbigay ng wisdom. Siya ang nagbigay ng pwesto. Siya ang nagbigay ng concept. Siya ang nagbigay ng idea, ng customer, ng lahat. Ibinabalik lang namin sa Kanya. Kaibigan, yun yung pagpupuri. Yung blessing na binigay sa iyo ng Lord, ibabalik mo sa Kanya. At kapag binalik mo yun sa Kanya, nagpupuri ka sa Kanya. May applicant at meron na rin mga nakapasok na tao. At ang una namin ginawa, nag-share ako ng gospel. At aking asawa, nag-share din ng gospel. At ang plan namin ay i-disciple din sila. Yun, yung sinasabing, pinupuri mo ang Diyos sa lahat ng area ng buhay mo. Kaya sa family, sa ministry, sa trabaho, o kahit saan pa yan, gagamitin mo yon para sa Diyos. I-acknowledge mo na siya ang hari, siya ang pinuno, siya ang mamumuno kahit pa sa negosyo mo, o kahit pa sa mga bagay na binigay niya sa iyo. Kaya nga, ang tanungin natin yung sarili natin, ginagamit ko ba ang tagumpay ko para ipakita kung gaano kabuti ang Diyos o para ipakita lang kung gaano ako kagaling? Ang totoong pagpupuri ay hindi lang salita ng pasasalamat, kundi pagbabalik ng kaluwalhatian sa Diyos sa bawat tagumpay. Alam niyo kung bakit namin sinishare yung gospel doon sa aming maliit na business? Kasi gusto namin na ang papurihan nila ay ang Diyos. Kapag nagtagumpay kami, ang papupurihan nila hindi kami. Ang papupurihan nila ay ang Diyos. Yun yung purpose. At kung ikaw ay magulang, paano mo sinasamba ang Diyos sa bahay ninyo? Hindi lang sa pagdarasal bago kumain, kundi sa paraan ng pagpapalaki ng anak. Kapag tinuturuan mo silang magpasalamat, magpatawad at manalangin, kahit simpleng pagdarasal bago kayo matulog, ang ganitong pagsasagawa ng pananampalataya sa tahanan ay pagsamba sa pamamagitan ng modeling. Pati sa social media, kapatid, bago ka mag-post, itanong mo, ang caption bang ito ay magbibigay papuri sa Diyos o magpapataas ng sarili ko? Kasi minsan hindi naman masama mag-share ng blessing. Tama ba? Pero kailangan nating siguraduhin na ang focus ay hindi ang galing ko. No. Kundi dapat ang focus, kung mag-share ka ng blessing, papakita mo na ikaw ay binless, dapat ang i-convey na message sa mga tao ay ang bait talaga ng Diyos. He is faithful. Yan ang sinasabi sa Romans 12:1. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Kaibigan, ang totoong pagsamba ay ang pag-aalay ng bawat kilos, bawat desisyon, bawat sandali sa Diyos. Kaya tanungin mo ulit sa sarili mo, kapag ako ba ay nagdidesisyon, nakikita ba ng Diyos ang puso ng isang sumasamba o ang puso ng isang naghahari sa sarili? Kapag nagre-react ako sa problema, nakikita ba ang tiwala ko sa Diyos o ang takot ko na baka mawalan ako ng kontrol? Kapag may nagawa akong tama at nagtagumpay ako ba ang bida o ang Diyos? Kaibigan, sa sandaling natuto kang magpuri sa Diyos sa pamamagitan ng iyong buhay, doon nagsisimula ang tunay na healing. Maraming tao naghahanap ng peace of mind pero ayaw mag-surrender ng control. Maraming gustong maibalik ang sanity pero ayaw yumuko sa hari. Kaibigan, tandaan mo ito. Ang tunay na sanity ay hindi lang nasa isip. Ito ay nasa puso na muling natutong sumamba sa Diyos. Wala kang sanity kung hanggang ngayon wala pa rin sa equation mo ang Diyos. Kahit anong taas ng pinag-aralan mo, yung totoong sanity wala sa'yo. Pero ang totoong sanity nasa Diyos. Nasa taong bumabalik sa Diyos. Sabi nga ni Charles Spurgeon, the moment God is adored, the soul is restored. Kaya kapatid, kung gusto mong bumalik ang katahimikan sa loob mo, simulan mong purihin ang Diyos.
Naalala mo ba nung bata ka, pag may sugat ka, nilagyan ng alcohol, ano nangyayari? Masakit, di ba? Pero pagtapos nun, gumagaling na. Ganon din sa pagsamba, sa pamamagitan ng pagtanggi mo sa iyong sarili, dahil susunod ka na sa Diyos, minsan masakit yan sa pride. Kasi kailangan mo umamin, Lord, nagkamali ako. Tulungan mo po ako, magpapasakop na po ako sa inyo. Masakit ito. Pero pag lumuhod ka sa harap ng Diyos, gagaling ang puso mo. Magagamit ka ng Diyos, lalakas ka, tatatag ka, at may tataas mo ang Diyos sa buhay mo. Magkakaroon ka ng healing kasi hindi ka may stress na i-prove yung sarili mo sa iba. Kasi ang tinataas mo na ngayon ay ang Diyos. Tingnan mo si Nebuchadnezzar, nung siya ay nagmataas, siya ay nabaliw. Pero nung tumingin siya sa Diyos at nagpasalamat, bumalik ang kanyang katinuan. Sabi ng Hills Exposition, his understanding returned to him when his heart was lifted in praise. Ibig sabihin, ang worship ay hindi lang resulta ng restoration, kundi ang worship mismo ang daan patungo sa ating restoration. Sabi nga ni A.W. Tozer, worship is the missing jewel of the church. Nakakalungkot kasi maraming simbahan ang puno ng programa pero kulang sa pagsamba. Mukhang marami namang tao sa loob. Mukhang mga banal sa church. Pero sa paglabas sa church, iba na ang ginagawa. Ang buhay ay hindi nakakapagbigay papuri sa Diyos. Kaya nga, ang success ay hindi dahil sa napakaraming attendance sa church. Hindi yon. Ang success ay kapag nakikita mo na ang buhay ng mga uma-attend sa church ay nagbabago. Kapag nakikita mo na ang buhay nila ay ginagamit nila para sa Diyos. Kapag nakikita mo na sila mismo ay nagbabahagi ng kaligtasan at sila mismo ay gumagawa ng alagad, yun yung success. Kasi meron na silang puso na sumusunod sa Diyos. Hindi lang sila taga-attend pag Sunday, kung hindi nagkakaroon na ng bunga sa kanilang puso. Kasi, alam mo, minsan nakakalimutan nating hindi sapat ang gawin ang mga gawain. Nakakalimutan natin na minsan inisip natin, nakagawa na ako, nakapag-serve na ako kay Lord, okay na yon. Pero minsan nakakalimutan natin na mas importante yung makipagtagpo muna sa Diyos bago tayo gumawa. Mas importante na sumamba muna tayo, magpuri muna tayo sa Kanya privately. Kaibigan, kailangan natin mag-google na sandali sa presensya niya at sambahin siya. At kapag ginagawa mo ito, doon bumabalik ang katinuan ng puso. Tingnan mo, sinabi ni Nebuchadnezzar, ngayong akong si Nebuchadnezzar ay nagpupuri at nagbubunyi at nagpaparangal sa hari ng langit, sapagkat ang lahat niyang gawa ay katotohanan at ang kanyang mga pamamaraan ay makatarungan at kaya niyang ibaba ang mga lumalakad na may kapalaluan. Ang ganda, no? Kinilala ni Nebuchadnezzar na ang Diyos ang nagbababa sa mga taong nagmamataas. Kasi siya yung naging example. Tingnan mo, no? Yung dating mayabang, ngayon mapagpakumbaba na. Na-realize niya na siya ay binaba ng Diyos at hindi siya nagtampo sa Diyos. At ngayon tinuturo niya pa sa iba na ang Diyos ay makatarungan. Kaya nga, kung binaba kayo ng Diyos, ang ibig lang sabihin nun, mahal niya kayo. Gusto niya kayo i-restore. At ang gagawin niyo, bumalik lang kayo sa Kanya. Namo si Nebuchadnezzar, yung dating nagpapasikat sa sarili, ngayon nagpupuri na sa Diyos. Binababa siya ng Diyos. Binaba siya ng Diyos upang matutunan niyang magpuri sa totoong Diyos. Na-realize siya na hindi lang ang Diyos ang may control ng lahat ng bagay, kundi maawain pa ito. Kasi binuhay pa siya ng Diyos kahit na hindi na sana. Ang ibig sabihin, gusto ng Diyos na bigyan pa siya ng pagkakataon na luwalhatiin niya ang Diyos sa kanyang buhay. Ang ibig sabihin, minsan ibababa tayo ng Diyos, hindi para parusahan tayo, kundi para ituwid tayo. Kasi tingnan mo si Nebuchadnezzar, kung gusto niya lang wasakin si Nebuchadnezzar, dapat winasak na siya ng Diyos. Pero God is holy. God is gracious. Ang sabi niya, ibabalik kita. Pero kailangan mo muna maranasan yung discipline. At totoo nga, na-realize ni Nebuchadnezzar na iisa lang talaga ang Diyos. At ang Diyos ay hindi siya, kundi ang Diyos na nasa langit, na nakaupo sa trono. Kaya si Nebuchadnezzar nagpuri
Kahit alam niya, hinayaan ni Lord na mahirapan siya. Kaibigan, pag ba dumaan tayo sa challenges ng buhay, nakapagpuri pa rin ba tayo sa Diyos? Nakagaya ni Nebuchadnezzar, na Lord, ito pala yung reason bakit ako dumaan dito. Para pala ituro sa akin na kailangan ko magpakumbaba. Lord, ito pala yung reason bakit ako dumaan dito. Kasi tinuruan mo pala ako na matutong magpatawad. Lord, tinuruan mo pala ako maging honest. Kaya pala dumaan ako sa kahirapan ng buhay, itong challenges na ito. Kasi tinuturuan mo ko ng integrity. Na dapat pala pag gagawa ako ng negosyo, dapat ganito. Tingnan mo sabi ni Timothy Keller, it's one thing to believe in a sovereign God. It's another thing to worship Him after He allows suffering into your life. Madaling manampalataya sa Diyos. Pero yung sambahin mo siya pagkatapos ng paghihirap mo, ang hirap nun. Tama ba? Madali lang magpuri kapag maganda ang nangyayari. Pero tandaan mo ito, ang totoong pagsamba, yung kahit umiiyak ka na, sinasabi mo pa rin, Lord, You are still good. You are in control and I can trust You. Naalala ko yung kwento ng isang nanay na nawalan ng anak sa aksidente. Sa lamay, alam mo, habang ang lahat ay umiiyak, tahimik lang siya, hawak niya yung Bible niya. Sabi niya, masakit po. Pero alam kong hindi ako iniwan ni Lord. Alam kong may dahilan. At habang sinasabi niya yon, may liwanag sa mata niya. Hindi dahil wala siyang nararamdaman na pain, kundi dahil nararamdaman niyang kasama niya ang Diyos sa panahon ng pagdadalamhati na yon. Alam mo, ang pagsamba ay hindi pagtakas sa realidad, kundi pagtanggap sa katotohanan hindi mo kailangan maging Diyos. Kasi meron ng Diyos. Ang gagawin mo lang, magtiwala ka lang sa Kanya. Kahit medyo hindi mo gusto yung nangyari. Ang gagawin mo lang, magtiwala ka na sumunod. Magtiwala ka na mag-antay. Magtiwala ka na i-align ng buhay mo sa Kanyang kalooban. Magtiwala na mabuti siyang Diyos. Sabi nga ni Corrie ten Boom, there's no pit so deep that God's love is not deeper still. Kahit gaano kalalim ang pinagdaanan mo, may Diyos na mas malalim pa rin ang pagmamahal sa'yo. At pag tinanggap mo yon, automatic na lalabas sa labi mo ang papuri. Kaibigan, pansinin mo, nung nagpasalamat si Nebuchadnezzar, hindi pa rin nawala ang lahat ng problema sa mundo, pero tingnan mo, nagbago siya. May mga panahon na kahit anong panalangin natin, hindi aalisin ni Lord yung sitwasyon na yan. Bakit? Kasi binabago niya, hindi yung sitwasyon. Ang binabago niya, yung puso mo. Kung paano ka magre-respond ng tama. At yung pagbabago na yon, ang pinakamalaking himala, hindi yung pagbabago ng sitwasyon. Madali lang yun sa Diyos. Pero ang pinakamalaking himala, yung pagbabago ng puso mo at puso ko kapag dumaan tayo dun sa sitwasyon na yon. Kapag ang puso mo dating puno ng pride na palitan ng papuri, himala yun. Kapag ang bibig mo dating puno ng reklamo, ngayon nagpapasalamat ka na, himala yun. Kapag ang isip mo dating magulo, ngayon may kapayapaan na, yan ang himala ng sovereignty ng Diyos sa isang pusong sumasamba. Kaibigan, baka tulad ka ni Nebuchadnezzar, matagal na lumalaban, sinusubukang kontrolin ang lahat ng bagay. O baka naman ikaw ay dumadaan sa bagyo, pagod na pagod ka nang kumapit at gusto mo na lang sumuko. O baka ikaw ay nasa dulo na ng sarili mong lakas at naririnig mo ang boses ni Lord na nagsasabing, anak, bumalik ka na. Kapatid, hindi aksidente na narinig mo mensaheng ito ngayon. Ang Diyos mismo ang nagdala sa iyo rito. Ito na ang araw na gusto niya na simulan ang bagong kabanata sa buhay mo. Pero magsisimula ito sa paglalagay ng pananampalataya mo sa Panginoong Hesus na nagbayad ng lahat ng kasalanan mo sa krus. Kilalanin mo na siya ang hari na nagmamahal sa iyo. Kaya nagkatawang tao siya para iligtas ka. Kung gusto mo magsimula ng bagong buhay, buhay na nagpapasakop na sa Diyos, ay ipahayag mo ang iyong pananampalataya sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Sabihin mo sa Kanya, Panginoong Hesus, inaamin ko po na ako po ay makasalanan. Patawarin mo po ako. Inaamin ko po na ako po ang naging hari ng puso ko, ng aking sariling buhay. Pero ngayon, inaanyayahan kita, binubuksan ko ang aking puso. Ikaw na po yung pumasok sa akin. Manahan ka. Umupo ka po sa trono ng buhay ko. Sa trono ng puso ko. Ikaw na po maghari.
ikaw na po masunod. Tinatanggap po kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon, tatalikdan ko na ang aking kasalanan at magfo-focus ako na kilalanin ka at gawin ang kalooban mo sa aking buhay. Salamat sapagkat isang araw ay makakasama kita sa langit. Salamat sa pagpapatawad po sa aking mga kasalanan. Amen. Alam mo kaibigan, kapag ikaw ay nanalangin ng may pagtitiwala sa Kanya ngayon, tinanggap ka na ng Diyos at ipinanganak ka ng muli. Sabi sa John 1:12, "Yet to all who receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God." Welcome, kapatid, sa pamilya ng Diyos. Ang Hari ng Langit ay nananahan na ngayon sa puso mo. Bago tayo magtapos, balikan natin yung 3 katotohanan na napag-usapan natin kanina. Number 1, acknowledge that every kingdom belongs to Him. Lahat ng meron ka ay Kanya. Ang unang hakbang sa tunay na kalayaan ay ang pagkilala na Siya ang tunay na Hari. Number 2, accept that God rules even when life feels out of control. Kahit parang magulo, hawak pa rin Niya ang lahat. At sa pagtanggap mong yon, dumarating ang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Number 3, praise Him when sanity returns. Kapag binago ka na ng mag-respond ka na sa Kanya ng may pagpupuri. Ang taong pinanumbalik Niya, pusong marunong ng sumamba. Kaibigan, ito ang mensahe ng unshakable sovereignty na kahit yumanig ang mundo, ang Diyos ay hindi gagalaw sa Kanyang trono. At ang taong nananampalataya sa Kanyang pamumuno ay hindi kailanman matitinag. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos na buhay, sa Diyos na Hari, sa Diyos na tapat. At sabihin mo ngayon mula sa puso mo, Lord Jesus, You reign forever. Be enthroned in me. God bless po sa inyong lahat.